Mabilis ang update mga tol, Ed Hearn naging prangka kay Manny Pacquiao. Sa isang matapang na pahayag, sinabi ng promoter na si Ed Hearn na hindi niya nakikitang mananalo si Manny Pacquiao laban kay Mario Barrios. Sinabi pa ni Ed Hearn, hindi naman si Barrios ang pinakamahusay na champion sa 147 pero sapat na ang lakas niya upang talunin si Manny Pacquiao. Dagdag pa ni Ed Hearn, makakita tayo ng isang dating alamat sa boxing na mabugbog dahil wala sa kondisyon at may edad na. At sa tingin ko medyo malungkot yon para kay Pacquiao. Pero kung gusto talaga niyang gawin at buo ang loob niya, good luck na lang sa kanya. Pero sa totoo lang, sa tingin ko wala siyang tsansa kahit pa si Barrios ang pinakamahinang champion. Ayan mga tol, talagang matapang ang pahayag ni Ed Hearn, isang dating alamat daw ang mabugbog. Kaya abangan na lang natin ang reaksyon ni Ed Hearn kung sakaling manalo si Pacman kontra Mario Barrios. Ano kaya magiging palusot ni paring Ed Hearn? Sa iba pang balita, ayon sa ulat ni Mike Coppinger ng The Ring, lumabas na rin ang resulta ng B-sample ni Jaime Munguia at nagpositibo ito sa synthetic testosterone, isang uri ng ipinagbabawal na performance enhancing. Dahil dito mga tol, naharap si Munguia sa posibleng parusa mula sa British Boxing Board of Control o BBBOFC. Pwede na rin mabaliwala ang kanyang panalo laban kay Bruno Soras. Pwede na itong ideklarang no contest ang laban. Ang masakit pa rito mga tol, posibleng patawan ng parusang suspension si Munguia. Pwedeng 6 months o 1 taon, depende na lang sa hatol sa kanya. Matatandaan matapos lumabas ang initial na drug test ni Munguia noong Mayo 29, nagpahayag ng pagkabigla si Munguia. Sinabi agad ni Munguia na ipinapaliwanag daw ng ilang eksperto na maraming posibleng dahilan kung paano nangyayari ang kontaminasyon. At tiwala si Munguia na hindi pa siya kailanman nagpo-positibo sa anumang test sa buong karera niya. Matatandaan na natalo si Munguia by knockout sa unang laban niya kay Bruno Soras. Ito ay isang pagkatalo na inilarawan ng ilan bilang aksidente o tsamba, kaya nagkaroon agad ito ng rematch. Sa tingin ko mga tol, kahit 6 na buwan lang ang ipataw na suspension kay Munguia, mahirapan pa rin siyang makabawi mula sa isyong ito. Isang pangyayari kasi ito na mahirap sa isang karera ng boksingero. Kung makabalik ka man sa ring, dala mo pa rin ang maduming bansag na sumisinghot ka ng gamot. Sample A at Sample B ang nagpositive sa kanya, kaya mahirap na itong gawan ng palusot. Wala na talagang ligtas si Munguia kahit ipagpilitan na malinis siyang boksingero. Sa iba pang balita, ayon sa ulat ng BBC, napatunayang guilty ang kilalang boxing trainer at manager na si Steffi Bull sa kasong conspiracy to supply gamot na bawal. Mariing itinanggi ni Steffi Bull ang mga paratang, ngunit matapos ang 4 na araw na paglilitis, nagkaisa ang mga hurado sa hatol na pagkasala noong Pebrero 28 ngayong taon. Simula noon ay nakakulong na siya habang hinihintay ang hatol. Nakatakda siyang hatulan sa August 26, 2025. Si Steffi Bull mga tol ay isang kilalang personalidad sa mundo ng boxing sa United Kingdom, partikular sa larangan ng pagtitrain at pagmamanage ng mga boksingero. Siya ay dating boksingero, naging trainer at manager matapos magretiro sa boxing. Naging trainer siya ng maraming batang boksingero at naging manager ng ilang matagumpay na fighters sa Britain. Mahabang panahon sa kulungan ito mga tol dahil may kabigatan ng kaso.